Magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po magsisimula na sa ating banal na pagdiriwang. Panawagan sa ikakasal. Si Christian Engelson Nua na nakatira sa Binondo, Manila, anak ni na Edison Nua at Ellen Camagong, ay ikakasal kay Maria Cara Tony Ann Pizarro na nakatira sa Binondo, Manila, anak ni na Umaradhi Pizarro at Marianita Consemino. Si Ben S. Servito na nakatira sa Binondo, Manila, anak ni na Julio Servito at Nieves Sapa, ay kakasal kay Maria Teresa L. Romero na nakatira sa Binondo, Manila, anak nila Felix Semino Romero at Luz Biminda Lagarto. Si Aaron Stevenson Tiho na nakatira sa Binondo, Manila, anak ni Lai Chuho at King Chang, ay kakasal kay Nicole Andrea Oli na nakatira sa Quezon City, anak ni Michael Lee at Julie Ong. Kung sino man ang minalalaman na hadlang sa kanilang pag-iisang dibdib, mangyari lamang ipagbigay alam agad sa opisina ng parokya. Contact number 0915-458-5880. Salamat po. Isama po natin sa ating mga panalangin ang pasasalamat ni na Elenita Kaskasan and family, Regacho family, Wilma Domingo, Soriano family, Nora and Ryan, Dantes and Salas family, De La Cruz and Aquino family, Leonardo, Gregorio, Cruz and Magat family, Angela Ricafrente and family, Esther Javier, Relly, Camille, Matthew, at Florentina San Jose. Gayon din ang natatanging kahilingan para sa agarang paggaling nila Ronald Salamat, Rolando and Danilo de los Santos, Mildred Recla, Zeni Lago, Rodrigo Ramirez, Rebecca Licerio, Mirna Pangilinan, Aida Concepcion, Maxine Agudo, Timothy Paul Quismundo, Lisa Lago, Enrique Abalateo Jr., Raquel Crame, Jasmine Sebeldea Lim, Carolina and Modesto Bilbaeno, Erlyn Daliwag, Mary Jane de la Cruz, Ofelia Gonzalez, at Nancy San Jose. Gayon din ang natatanging kahilingan nila Ronald Salamat, Gilliet Yupanco, Aji and Ferdy Del Mundo, Maria Teres Dino, Nora Jurado, Chris and Sasha Jurado, Richard and Anthony Jurado, Daphne de la Vega at Shelly Sabado. Isama din po natin sa ating mga panalangin ang para sa mga kaluluwa ni na Reynaldo Kaskasan, Martina Regalado, Consuelo and Teodora Cordoba, Alicia, Monsignor Norberto Habos, Monsignor Pepe Ramirez, Father Angeleno De Feo Jr., Father Odon De Castro, Father Eric Santos, Julianito and Lorna Mercado, Rose Harder, Ronaldo Kawachi Sr., Mariano Filomeno Sr., Brigida Filomeno, Mariano Filomeno Jr., Azucena Filomeno, Corazon Saberon, Emilio Saberon, Natividad Saberon, Patricia Saberon, Leticia Lopez, Roel Diesta, Bert Diesta, Nancy Estacio, Virginia, Heidi Mariano, Solemnidad, Soichi Yamamoto, Erwin Fortades, Hilaria Taray, Josephine Baldesimo, Jeromino de los Santos, Francisco, Gregorio, Asuncion, Mariano, Julian, Mauricio, Lizelle Azul, Jerlyn Renato Rojas, Basilisa, Federico, Lolita, Monico, Narciso, Rosemary, Alma, Julie, Marita Villanueva, Lorenzo Serafica, Corazon Sanico, Damian, Alejandro, Demetria, Principe, Pedro, Reynaldo, Felipe, Ronita, at Ramon. Tumayo pang lahat para sa orasyon.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Reyna ng langit, magalak ka. Aleluya. Sapagkat ang minarapat mong dalhin sa iyong sinapupunan, Alleluia. Ay nabuhay na magmuli na gaya ng kanyang sinabi. Aleluya. Ipanalangin mo kami sa Diyos, Alleluia. Matuwa ka at magalak, o Birheng Maria. Aleluya. Sapagkat tunay na muling nabuhay ang Panginoon, Alleluia. Manalangin tayo. O Diyos, sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak, na si Jesucristong Panginoon namin, ay minarapat mong palagayahin ang mundo. Hinihiling namin sa iyo na alang-alang sa Birheng Maria na kanyang ina, ay makamtan namin ang kaligayahan sa buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng Jesucristong aming Panginoon. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang atin pong butihing paring panauhin, Reverend Father Renz Hernandez. Tayo natitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, ipinagdiriwang po natin ngayon ang dakilang kapistahan ng pagpanaog ng Banal na Espiritu Santo
sa mga alagad at sa ating inang si Maria. Ito po ang naghuhudyat ng pagtatapos ng panahon ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Subalit ito din ay naghuhudyat ng pagsisimula ng inang simbahan. So it is actually the birthday of the Catholic Church. Ihanda natin ang ating mga sarili sa banal na pagdiriwang sa pamamagitan ng pagsisi sa ating mga pagkukulang at nagawang kasalanan. Sinugong tagapagpagaling ng mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Naparito ka upang tawagin ng makasalanan para magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Ama upang ipanalangin kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa Diyos,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinabanal mo ang iyong pandaigdig na sambayanan na ipinahahayag mo ngayon sa dakilang kapistahan. Gawin mong ang buong daigdig ay mapuspos ng ganap sa mga kaloob ng Espiritu Santong bigay mo sa lahat para puspusin ang kalooban ng tanang noong ang mabuting balita ay simulang ipangaral. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Inilalarawan ni San Lucas ang pagbaba ng Espiritu Santo, nawaring mga dilang apoy na nananatili sa mga apostol. Ito rin ang tanda ng pagsilang ng simbahan, ang sambayanan ng Diyos. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar. At biglang narinig ang isang ugong mula sa langit. Animoy hagunot ng malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang wari mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa na naninirahan noon sa Jerusalem, mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, "Hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila? Tayo'y mga taga-Parsya, mga taga-Media, mga taga-Elam, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Kapadosya, sa Ponto at sa Asya. Mayroon pa sa ating taga-Phrygia at Pamphylia, Ehipto at sa mga saklaw ng Libya na sakop ng Cirene, at mga nakikipanarahan mula sa Roma, maging mga Hudyo at mga naakit sa Judaismo. May mga taga-Kreta at Arabia pa rito. Paano sila nakapagsasalita sa ating wika tungkol sa mga kahangahangang gawa ng Diyos?" Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan sa pamamagitan ng pag-awit, Espiritu mo'y suguin, poon tanay yung baguhin. Espiritu mo'y suguin poon, tanay yung baguhin. Pinupuri ka, Poong Diyos, nitong aking kaluluwa. O Panginoong Diyos, kay dakila mo talaga. Sa daigdig ikaw po, kay rami ng iyong likha. Sa daming nilikha mo,
nalaganapan ng lupa. Espiritu mo, sungguin alay nung maguhi. Natatakot mga matay, kung kitlin mo ang hininga, mauwi sa labo, pagkat doon mula sila. Taglay mo ang espiritu, upang buhay ay ibalik. Bagong buhay ang dulot mo, sa nilikha sa daigdig. Espiritu mo'y suguin alay iyong pabuti. Sana ang iyong karangalan manatili kailanman sa lahat ng iyong likha. Ang madamay kagalakan, ang awit ng aking puso, sana naman ay kalugdan habang aking inaawit ang papuri sa may kapal. Espiritu mo'y suguin alay iyong bahuri. Espiritu mo'y suguin alay iyong Inaanyayahan tayo ni San Pablo na sundin ang pangunguna ng Espiritu at hindi ng laman. Kung magiging tapat tayo sa mga gawain ng Espiritu, makakamtan natin ang ganap na kapayapaan sa ating puso. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi masasabi ni numan, Panginoon si Jesus, kung hindi siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Iba't iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasa lahat ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa ay binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasa kanya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Sapagkat Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi, bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi. Iisa pa ring katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin man o malaya, ay bininyagan ng isang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat.
sa sinang buhat sa'yo kami liwanagan mo. Ama ng maralita, dulot mo'y pagpapala upang kami magkusa. Kaibigan patnubay sa aming mananahan, ang tamis ng iyong buhay. Ginhawang ninanais, lilim namin sa init, kapiling bawat saglit. Lubhang banal na ilaw, kami yung silayan ngayon at araw-araw. Kapag di ka nanahan, ay walang kaganapan ang buhay namin dangal. Marumi palinisin, lantay panariwain, sakit na kami gawing matapat sa pag-ibig magalang, lagi sa tamang landas. Tugunin aming luhod, kami bigyang malugod ng iyong pitong kaloob. Gantimpala'y ibigay sa hantungan ng buhay, ligayang walang hanggan, walang hanggan. Espiritu ng aming tanglaw, kami iyong liwanagan sa ningas ng pagmamahal.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman, sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi nyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi at magandang buhay po sa ating lahat. Katulad ng sinabi ko po kaninang simula, ngayon po ay linggo ng Pentecostes, ang linggo ng pagpanaog ng Espiritu Santo sa mga alagad at sa ating inang si Maria. Ito po ang naguhudyat ng pagtatapos ng panahon ng muling pagkabuhay at nagsasaad din ng pagsimula ng batang simbahan, the beginning or the genesis of the early Christian Church. Kaysa po ng manunulat ng Salmo, dumalangin tayo sa Panginoon, taglay ang sinasaad sa Salmo kanina, Espiritu mo'y suguin, puong tanay yung baguhin. Ang Espiritu po na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon ay Espiritong nagpapabago at nagpapanibago. Kung papaanong binago ng Espiritu Santo ang mga takot na alagad na nagkukubli sa isang silid, subalit noong sila ay pinagpakitaan ng ating Panginoon at nihangan ng Espiritu Santo, nung lumukob sa kanilang Espiritu Santo, ang mga takot na mga alagad ay naging matatapang at masigasig na tagapagpahayag ng mabuting balita. Sukdulang ibuwis nila ang kanilang buhay. Kung paanong binuksan ng Espiritu Santo ang pangunawa ng mga nakakita sa mga alagad at kung paanong tinanggal ang busal sa dila upang makapagsalita ng iba't ibang lengguwahe at dialekto ang mga alagad, pinagpanibago ng Espiritu Santo ang kanilang disposisyon. At kung paanong sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nagkakalob ng iba't ibang handog sa iba't ibang tao at sa iba't ibang bahagi, nabuwag ang pagkakaiba-iba ng kultura at pagkakaiba-iba ng pangkat. Sinasabi sa ikalawang pagbasa, bagamat tayo'y iba't ibang bahagi, tayo'y bahagi ng iisang katawan dahil lang Espiritu Santo. And so this is our prayer. Come, Lord Jesus, send us your Spirit. Renew the face of the earth. Espiritu mo'y suguin, puong tanay yung baguhin. May isang binatilyo po na nanalangin sa Diyos. Sabi niya, Lord, kapag dating ko naman ng 25 years old, bigyan mo naman ako ng kapangyarihan at lakas na baguhin ang mundo. Naging 25 siya. Nung 25 niya, na-realize niya ganun pala ang buhay.
No, kulang pa pala sa kanyang pangailangan yung kanyang kinikita. At hindi niya mabago ang mundo. So, nagbago siya ng prayer. Sabi niya, Lord, when I reach 30, bigyan mo ako ng lakas at kapangyarihan na baguhin ang Pilipinas. Naging 30 siya, nagsisimula na siyang buo ng pamilya, mahirap pala na bumuo ng pamilya. So sa pamilya pa lang at sa trabaho, kulang na yung kanyang panahon. So nagbago siya ng dasal. Sabi niya, Lord, pagdating ko ng 35 years old, bigyan mo ako ng lakas at kapangyarihan na baguhin ko ang aking probinsya. So 35 na siya, medyo maliliit na yung kanyang mga anak, hindi niya pa rin nabago yung kanyang probinsya. Kaya nagbago ulit siya ng dasal, Lord, when I reach 40, bigyan mo ako ng lakas at kapangyarihang baguhin ang aking distrito. Pero hindi rin nangyari. Kaya sabi niya, Lord, kapag naging 45 na ako, bigyan mo naman ako ng lakas at kapangyarihan na baguhin ang aking bayan. Gusto sigurong mag-mayor. Pero naging 45 siya at hindi niya pa rin nagawa yung kanyang pinapangarap na pagbabago. So sabi niya, Lord, pag naging 50 ako, bigyan mo ako ng lakas at kapangyarihan na baguhin ang aking barangay. Gusto na lang maging chairman. Pero 50 na siya. Naging chairman na siya, pero hindi naman niya nabago ang kanyang barangay. So, kaya sabi niya, Lord, pag 55 na ako, bigyan mo na lang ako ng kapangyarihan na baguhin ang aking pamilya. Yung mga anak niya, malalaki na, may kanya-kanya ng desisyon sa buhay, no, may kanya-kanya ng pagpapasya, hindi niya na mabago. No, yun na yun talaga. Kasi may sarili ng desisyon. Kaya, bagsak ang kanyang balikat, nanalangin siya sa Diyos, Lord, when I reach, anong taon na ba yung huli kong sinabi? 55. Kapag naging 60 na ako, bigyan mo naman ako ng lakas at kapangyarihan na baguhin ang sarili ko. Kasi kung doon ako nagsimula nung bata pa ako, nagsimulang baguhin ang sarili ko nung bata pa ako, baka nabago yung pamilya ko, at kung nabago ko yung pamilya ko, baka nabago yung community, at dahil lumalaki na yung influence ng pagbabago, baka nabago ko ang aking barangay, ang aking bayan, ang aking distrito, ang probinsya, at marahil nagbago ang Pilipinas at ang mundo. You know, when we pray to God that He may send the Spirit to renew the face of the earth, wag nating pangarapin na babaguhin talaga ng mundo. Ng mundo. Babaguhin talaga ng Diyos, ng Espiritu Santo yung mundo. Sapagkat kapag ipinadala ng Diyos ang Espiritu Santo, ang unang gagamitin niyang instrumento ng pagbabago ay walang iba kundi tayo. And so we are the change that we need to see in the world. Tayo yung pagbabago na gusto nating makita sa mundo. Katulad nung binatilyo na gustong baguhin ang mundo nung bata pa siya. Then na-realize niya, kung nagsimula pala akong baguhin ang sarili ko nung bata pa ako, baka nagkaroon nga ng pagpapanibago kahit gaano kaliit. Sa pananalangin natin sa Diyos, to send us His Spirit and renew the face of the earth. Gisingin din natin yung ating diwa at sarili na yung pagpapanibago at pagbabago does not primarily come from outside. Change and transformation begins within. Nagsisimula sa ating loob, sa ating mga sarili. Kaya, at nagsisimula ang pagpapanibago sa ating mapagpakumbabang pag-amin in our humble acceptance na meron tayong kailangang baguhin sa ating sarili. Dahil ang taong sarado sa pagbabago, hindi kailanman makakapagbago. Yan yung prinsipyo ng iba. Ba't ko kailangang magbago?
Okay na naman ako. Wala naman akong ginagawang masama. For all we know, we are not perfect. We are not complete. Kahit araw-araw tayong mag-centrum, advance, we will not be complete from A to Z. Hindi tayo kompleto. At kung aaminin natin ito, doon magsisimula ang pagbabago. Aaminin natin na meron tayong kailangang baguhin. Ako po, bilang pare, sumasablay din po ako. Malimit po akong bumabagsak, nagkakasala, nagsusumikap tumayo, pero nagkakasala pa rin. Nagsusumikap magpakabuti, pero pumapalya pa rin. And that's okay. Nauunawaan ng Diyos yun. Ang hindi kayang unawain ng Diyos, yung sabihin natin sa harap niya, Lord, wala na akong kailangang baguhin sa sarili ko. So kung gusto natin ng pagbabago pala, no? Kailangan natin ng mapagpakumbabang pag-amin na merong kailangang baguhin sa ating sarili. Kaya pwede bang tumingin ka sa katabi mo at sabihin mo, kapatid, magbago ka na. Ay, hindi pala, magbabago na ako. Sa sarili nga pala nagsisimula, hindi nga pala sa labas. Kapatid, magbabago na ako. No? Kaakibat din po ng pagpapanibago, yung lakas at determinasyon na baguhin ang mga bagay na kaya nating baguhin. Kung minsan, nadadaan tayo ng takot, nadadaan tayo ng hiya, ano pa yung kaya nating baguhin? Of course, kapag nagnanais nating baguhin, yung within the circle of our influence. Within the circle of our influence lang. Ang lawak ng circle of your concern, pero yung circle of influence mo kakaganyan. How can you affect? No? Yung malawak mong circle of concern, kung ang circle of influence mo ganyan, ang ibig sabihin, alin yung kaya mong baguhin? Di una yung sarili, pangalawa yung iyong pamilya. Yung iyong pamilya, yung iyong sarili, yung iyong pamilya. Yung mga subordinate mo, yung may impluwensya ka, wag mong sabihin sa hari o sa prime minister ng Israel, itigil mo na ang gera, magbago ka na. It's not within your circle of influence. Pero yung kaya mo sana na hindi mo ginagawa at hindi mo sinusubukan, kasalanan yon. That's sin of omission. Kaya nga sa inaamin ko, no? Sa aking mga pagkakasala, sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkakulang, sa English, in what I have done and in what I have failed to do. Kung meron kang kakayahan na baguhin yung sitwasyon, yung bagay, yung pangyayari, at within the circle of your influence, at hindi mo ginawa, nagkukulang. Halimbawa, tatay ka, yung anak mo, alam mong napapariwara. Pero wala kang ginawa, man lang, para baguhin yung kanyang sitwasyon. Meron kang moral obligation because that's within your circle of influence. Yung ka-ministry mo, no, na ichinichismis ang buhay ng iba kahit wala namang katotohanan at hindi mo pinagsabihan. That's within your circle of influence. So kaakibat ng ating pananalangin sa Diyos ay yung bigyan tayo ng lakas na baguhin yung mga bagay at mga sitwasyon na kaya nating baguhin. Kasunod, nabigyan din tayo ng kapanatagan at kapayapaan na tanggapin na hindi natin kayang baguhin lahat. Hindi po natin kayang baguhin lahat. Magandang pangarapin sana. No? Kung makakahiling lang tayo kay Jeannie, sa Jeannie.
o kay God na kaya nating baguhin lahat. Pero alam niyo po, kahit si God, kahit ang Holy Spirit, hindi niya binabago ang sitwasyon kasi may itinuturo ito sa atin. No, may tinuturo ito sa atin. So, ang kailangan natin ay kapanatagan at kababaang loob na tanggapin na hindi natin kayang baguhin lahat. Huwag mong pangaraping baguhin yung jowa mo. I will change him by my unconditional love. Hindi kasi Superman. Hindi ka superhero. Yung taong mahal ka, handang magbago para sa'yo. At hindi mo kailangang baliktarin ang mundo para magbago siya para sa'yo. Hindi. We need to accept the fact na hindi natin talaga kayang baguhin ang lahat. At kung hindi natin kayang baguhin ang lahat, ano ang kailangan nating baguhin? The way we perceive and we look at the situation. If we cannot change the situation, we must learn how to change the way we look at the situation. Yung boss mo yun, gano'n na yun. Huwag mong sabihin magbago ka, hindi mo kaya yun. What can you do? The way you look at the situation. Ano ba ang itinuturo nito sa atin? So ito rin ang dasal natin sa pagpapanibago, to grant us the serenity to accept the things that we cannot change. At panghuli, bigyan tayo ng karunungan na makita ang pagkakaiba ng dalawa. Ng mga bagay na kaya nating baguhin at mga bagay na hindi natin kayang baguhin. Kasi doon tayo pipili ng sarili nating laban. We must learn how to choose our own fights. Hindi pwedeng labanan mo ng labanan yung hindi mo naman kayang baguhin. Inuubos mo yung oras mo na sayang ang panahon mo, nakalimutan mo, mayroon ka palang kayang baguhin na pwede mong unahin. And so as we pray to God to send us His Spirit and renew the face of the earth, we also pray to grant us the courage to change the things that we can, the serenity to accept the things that we cannot change, and the wisdom to know the difference. And so we say, come Lord Jesus, send us your Spirit, renew the face of the earth. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumalangin tayo sa Ama nating Diyos upang ibuhos niya ang biyaya ng Espiritu Santo, ang ating gabay at lakas. Buong tiwala tayong manalangin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Mapuspos nawa ang simbahan ng biyaya ng banal na Espiritu upang maging huwaran siya ng pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba-iba. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa ang Santo Papa Francisco, mga obispo,
mga pari, at mga diakono ay makapaglingkod ng buong katapatan at pagmamahal sa mga may hirap at may sakit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maging tapat at mahusay nawa ang mga pinuno ng ating bansa sa paggamit ng kanilang kapangyarihan para sa kapakanan ng mga dukha at mga inaapi. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maging masigasig nawa ang mga relihiyoso at relihiyosa sa kanilang misyon na ipahayag ang mabuting balita sa lahat ng tao at panahon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Makamit nawa ang lahat ng mga yumao ang tunay na kapayapaan sa tulong ng Espiritu Santo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tahimik nating itaas sa Diyos ang ating personal at pampamilyang kahilingan. Ang lahat ng ito po, Ama, ay aming samot dalangin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating mga handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.
Ama naming lumikha, pakundangan sa pangako ng iyong anak, ang lihim ng iyong pag-ibig at paglinga pa isniwalat nawa ng Espiritu Santo. Ngayong ginaganap ang paghahang ito na siya ring nawang maglahad ng iyong katapatan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon iyong lubos ang ginanap na pagtubos ng iyong anak na si Jesucristo na siyang nakaluklok sa kanan mo. Ang Espiritu'y lumulukob sa mga taong tinubos na iyong itinatampok bilang kapatid ni Kristo Jesus. Araw ngayon ng pagsilang ng binuong sambayanan ng iyong anak na mahal. Tanang tinubos na bansa, ikaw ang dinadakila. Espiritu'y lumilikha ng nagkakaisang diwa. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Nagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Lingapin mo, Ama, ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Obispo ng Tanang Kaparian, mga reliyoso at relihiyosa, at ng hinirang mong sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gindi ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makakasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Buong pananalig nating awitin ang panalangin ng mga anak ng Diyos. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala, paglooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan po sa ating lahat. Peace be with you. Peace be with you. Mga kapatid, masdan natin si Jesus ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong naaniyahang makbahagi sa piging na banal.
until this earthly part of me glows with your fire divine. But live with you the perfect life in your eternity. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapakinabang mo ang iyong sambayanan sa iyong mga bigay buhat sa kalangitan. Ang iyong pagpapalang kaloob sa amin ay iyong panatilihin upang laging masaganang dumaloy ang Espiritu Santo at ang aming pinagsaluhan sa pagdiriwang na ito ay magdulot ng pagunlad sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at naway ingatan at pagpalain kayo ng isang mapagmahal at makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapangyarihang kaloob ng Espiritu Santo. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya.